Master June para magpagupit? Kasi alam namin paying clients kayo, hindi endorsers. Ay, opo. So grabe naman nakakatawa na yung supporta niyo umattend. Siyempre, napakabuting tao po kasi nito. Tsaka nung wala pa yung mismong salon niya, talagang nandun yung supporta niya sa amin. Kasi natutuwa kami, naging fan kaming lahat. Nila Kuis Bong, nila Kuis Jong, nila Kuis Billy. Nakikita namin sino yung gumagawa ng buhok. So, trinay namin itanong si Master June. So, nung time na wala kami lahat na pera, kung yung rate niya, hindi niya sinisingil sa amin. Binababaan niya para lang maayos yung buhok namin. So, yun, nag-give back siya nun sa amin. Kaya hanggang ngayon, tinatry din namin mag-give back sa kanya. Kaya naging mabuting tao talaga siya sa amin. Kaya congratulations, Master. Sana tumagal ka pa. 2016 kami nung nagpagupit sa kanya. Kami yung mga napag-practice niya noon. Ang tawag pa sa kanya, Mang June lang. Ngayon, Master June na siya. So, ang galing niya talaga. Kaya mga gupit natin nun. Ang mga gupit namin, hindi, joke lang. Pero magaling talaga siya. Kapag, sabi nga namin, sa mga lalaki, ang lalaki kahit walang makeup, okay lang eh. Basta maganda ang buhok mo, pasok. So, crowning glory kasi. Oo, kaya pag sa buhok talaga, kung puno siya, di akong papagupit sa iba. Aantayin. Tsaka first time talagang na-try ni Jimboy magpa-keratin. Nung nagsimula yung keratin. Actually dati, yung buhok ko niluluto niya. Ngayon naman, nagluluto na kami ngayon ng panibagong negosyo niya. Ayun na! Bawal mo na sabihin ko na sa Siguro na, pero may gagamitin kami na isa sa mga in-upgrade nila na kotse para gamitin mo. Soon yan, Master. Very soon. Jimmy, ikaw. Ako naman, I would say, sa sobrang trust namin si Kuya June, kahit sa mga ibang ganap natin outside Showtime dati, sa mga, like, for example, magazine shoots, kinukuha namin siya for anything kasi basta siya yung the best in what he does. For endorsement, nakakatawa nga dahil mas mahal pa yung singil niya kaysa sa bayad sa amin. Kaya tanggap na lang namin. Pagkakataon, 15K sa amin, singil niya 45K. Ano pa kaya yun? Utang-utang na lang. Hindi, magaling talaga. Ever since ba yan talaga yung haircut mo? Or ano yung best look yung pangsay? Si Master na pinag-iisip. Nilalaro natin eh. Kasi gusto rin ni Master na, may gusto kami gupit, magsisend siya, sumusubukan natin to. Para tama naman, dapat may iba-iba. So ano rin talaga, collaboration. Pati sa isang show ko, gusto nila mullet. Naisip ko, si Master June na lang. Bumalik ako kay Master June kasi matagal na ako kahit sa Angeles. So siya yung nag-retouch ng mullet ko every month. Yeah. So importante sa inyo na dapat maganda yung buhok. Mas importante pa siya sa relationship namin mag-asawa. Uy, wow! Asawa mo. Hindi, yun nga, sabi ko nga sa inyo, kahit hindi maganda, kahit naka-plain t-shirt ka lang, walang makeup, pag maganda ang buhok ng lalaki, feeling namin ang gwapo-gwapo na. So importante ang buhok sa amin. Willing kayo umuwi, kunwari, nakalimutan niyo mag-ayos, willing kayo umuwi ulit para lang mag-ayos ang buhok. Dapat. Or sa kotse talaga. Kaya minsan nagpapaturo tayo kay Kuya Jun ng proper blower. Kunyari, inayusan niya kami. Kuya Jun, pag ako lang mag-ayos sa sarili ko, paano yung... Oo, kasi ako problema ko yun. Paglabas ko sa kanya, pag ako na lang mag-isa, di ko na alam kung paano gawin. Jimboy, bumili pa talaga ng blower. Yes, totoo yan. Kasi hindi naman kami pwede araw-araw pumunta sa ano niya. So, ina-advise na kami kung anong product, anong blower. Blower ako dati. Iba na. Tipsy eh. Hindi pa umiinom yan. Ano yung kaibahan kay Master June? Ano yung parang nalalaman na lang niya kung ano yung bagay sa inyo? Ganun. Alam niya, yun yung trabaho niya kaya kami nagbabayad. Hindi, alam niya. Nagsasabi yung siguro non-stop learning din siya pag wala kami. Pag siya lang mag-isa. Saka parang may magic kasi yung kamay talaga ni Kuya June. Yung pag inayusan ka niya, hindi mo siya basta-basta magagaya pagka yung nasa bahay ka. Dapat talaga siyang balikan si Kuya June kasi siya lang yung nakakagawa ng kamay ng mga... Yun yung bilang niya. Yung strand, yun at yun yung binabayaran sa kanya, yung talent. Yung maganda kay Mas June, very humble. Kaya alam niya na... Milyonaryo na kahit milyonaryo na siya. Hindi niya pinaparamdam sa amin yun. Very humble ba? Hindi siya nag-barber business. Kahit yung kotse niya, nabili niya cash. Never pinaramdam sa amin na ano kami. Humble talaga. Siya yung literal na from the scratch. Kasi dati, yung ginugupitan lang kami dati yan sa behind doors lang. Tauhan siya dati sa salon. Oo, totoo. So nakita niyo, ay, ikaw galing. Naabutan namin siya po talaga, naka-sniper na motor, tapos tauhan siya sa salon. Wala pa siyang salon nun. Tapos kaya nila branch na. Ayun, may Saka naalala ko na yung sa Showtime tayo, kinukwento pa lang ni Kuya, yung pinaplano pa lang niya na sana makapagpatayo ako ng sarili ko, ganyan. Kaya
alam namin talaga na yung dati, nagsimula si Kuya Jun sa wala talaga. Hanggang ginamit niya yung talent niya, yung galing niya para ito, makilala na yung Parcero sa loob. 0 to 100 talaga yan. Thank you. Thank you, Just thank Master, you. happy anniversary, Master. Yes. Salamat.